Bible with you this morning, hindi na po ko masyado magpapakahaba with my introduction. At punta po tayo sa mensahe ng Panginoon. And the message I want to submit to everyone this morning has all to do with trusting the protection of the Lord. Kaya po ang pamagat siguro ay assurance of trusting the Lord. Katiyakan ng pagtitiwala sa ating Panginoon. Ano ang mga pwede nating asahan? Ano ang pwede nating mga inihintay na mga biyaya kung tayo magtitiwala sa Panginoon? Napakalawak na pag-uusap, pero titiyakin po natin na gano'n mang kalawak ay mag-i-evolve tayo doon sa mensahe. At ang akin pong gagamiting scripture text, our anchor scripture, ay hahanguin po natin sa mga awit, kabanatang 91, Psalm 91. Amen. At medyo mahabang pagbasa, pero it is worth reading. It is worth reading. Psalms 91, beginning verse 1 hanggang verse 16. Kung kayo po'y mga taga El Shaddai, alam na alam po ito ng El Shaddai. Kasi ang El Shaddai, nilalagay po yan doon sa panyo nila at naka-imprenta po yung Psalms 91 doon sa kanilang panyo. At yan po'y pinapakabisado sa mga dumadalo sa El Shaddai. Hallelujah. Kung kayo po'y galing ng El Shaddai, katulad nila Pastor Lito, ay kabisado po nila yung aklat ng mga awit. 91. Amen. Hallelujah. So basahin po natin. Matanda na po si Mike Velarde. At nakakaawa na po siyang panoorin dahil kapag nagsalita po siya, utal na paulit-ulit. Tapos, ano po nakakaawa ng panoorin? Na po at inaakay na po siya, halos binubuhat na. Tapos natatawa siya sa kanyang sarili dahil hindi niya na makumpleto yung pagbasa. Pero ano po, buhay na buhay pa rin yung kanyang puso na magbahagi ng salita ng Panginoon. Hallelujah. Alam po ninyo si Mike Velarde, isa sa mga pinasasalamatan natin na ginamit ng Panginoon yan sa ating bansa dahil nakatulong po siya sa pananampalatayang Katoliko para maakay ang mga kapatid nating Katoliko sa pagbasa sa banal na kasulatan. At marami po ang mga dumadalo sa Katoliko na nadala po niya sa pananampalataya sa Panginoon. Kaya marami sa mga born again galing lang El Shaddai. Kaya hindi dapat nating minamaliit yung contribution ni Mike Velarde sa pagpapakilala sa ating Panginoong Yesus. Amen po? Meron lang tayo talagang mga iniiwasang wag niyong pakikinggan. Amen. Pero yung katulad po nila Mike Velarde, pwede po nating pasalamatan ng Panginoon sa kanyang buhay na naging instrumento sa pagpapakilala sa Panginoong Yesus. Ang pasimula po, kung kwento ko po sa inyo yung simula ni Mike Velarde, nakikinig po ako sa radyo sa kanya At dati, ang kasama po niya si Pastor Principe, Camilo Principe, sa DCXI. At si Camilo Principe ang nag-introduce kay Mike Velarde ng pananampalatayang Panginoong Yesus, ng pananampalataya kay Kristo. Tapos si Mike Velarde, unti-unti nabibigyan po ng mga libro ni Pastor Camilo Principe. At ang naibibigay na libro ni Camilo Principe, mga Kenneth Hagin, mga Oral Roberts na mga libro Kaya may background po siya ng word of faith Kaya lang bilang Katoliko ay, hallelujah, hindi na alis sa kanya yung pananampalatayang ito. Pero salamat sa Panginoon. So, pasensya na po, naikwento ko lang ng konti. Amen. Nakita ko kasi si Kuya Lito, El Shaddai yan Amen. Tagal ni Kuya Lito sa El Shaddai, 15 taon ka ba sa El Shaddai? Mahigit pa. 14 years. Amen.
Basahin po natin. Verse 1 po, verse 1. Tayo pong lahat, pwede po, pakibasa natin. Pwede po kayang tumayo tayo, pakiusap na po, tayo po tayo, at igalang po natin ang pagbasa. Tayo pong lahat, sabay-sabay po tayo. He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress. My God, in Him I will trust. Surely He shall deliver you from the snare of the fowler and from the perilous pestilence. He shall cover you with His feathers, and under His wings you shall take refuge. And buckler. You shall not be afraid of the terror by night, nor of the arrow that flies by day, nor of the pestilence that walks in darkness, nor of the destruction that lays waste at noonday. 1,000 may fall at your side, and 10,000 at your right hand, but it shall not come near you. Only with your eyes shall you look and see the reward of the wicked. Because you have made the Lord, who is my refuge, even the Most High your dwelling place. Nor evil shall befall you, nor shall any plague come near your dwelling. For He shall give His angels charge over you, to keep you in all your ways. In their hands they shall bear you up, lest you dash your foot against a stone. You shall tread upon the lion and the cobra, the young lion and the serpent you shall trample underfoot. Because He has set His love upon me, therefore I will deliver him. I will set him on high, because he has known my name. He shall call upon me, and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. With long life I will satisfy him and show him my salvation. So may the Lord add blessing upon the reading of His holy word today. In Jesus' name, everyone said, Amen and amen. We may be seated po. Hallelujah. Praise God. So to introduce the topic po this morning, siguro po ang pamagat natin, daming title na pwedeng iugnay at idugtong sa kabanatang ito. May nagbibigay ng title na The Secret Place of the Most High. Pero magandang pamagatan po natin ang ating pag-uusapan, ang biyaya ng pagtitiwala sa Kanya. Ang biyaya ng pagtitiwala sa Kanya. The assurance and the benefits of trusting the Lord our God. A very simple message, parang repressors na nga lang po ito sa ating lahat. And I will not ask for an apology na this may sound so simple, this may sound so shallow, ibig sabihin parang mababaw, parang simple lang. Pero we do not apologize with the Word of God kasi repressors po, mga reminder sa atin ito eh. So pag-usapan po natin itong talata, itong kabanatang ito. Just to give you a short backgrounder ng aklat ng mga awit, 91. Ang aklat po na ito, walang nakilalang author. Wala pong nakaalam kung sino ang sumulat ng awit, 71. Wala pong nakadiskubre kung sino ang writer. May nagsasabi na ang writer daw ng Psalms 91 ay si David. Kung bakit daw si David ay sapagkat karamihan, majority ng mga writing sa Book of Psalms ay si David po ang author. May nagsasabi naman na ang author daw ay si Moses.
sapagkat yung Psalms 90 ay isinulat po ni Moses. So parang isang kabanata lang, kaya iniuugnay nila ang pagkasulat kay Moses. Pero kahit na sino po ang may akda ng aklat ng awit 91, ito po'y itinuturing na parang masterpiece ng aklat ng mga awit. Ang sabi nga ni Campbell Morgan, ang Psalms 91 is a pearl, parang perlas at napakayamang kayamanan ng mga mananampalataya, ng mga santo, yung aklat ng mga awit 91. At alam po ninyo, hindi aksidente na kapag mayroong mga aksidente o emergency sa Amerika, parang sa Philippines din, ang ginagamit na number sa pagtawag ay 911. Amen. Hallelujah. So kapag may emergency sa Amerika, tatawag ka sa telepono, tatawagan mo 911. Bakit kaya 911? Hindi kaya konektado ito sa Psalms 91 verse 1? Apo, he who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Sa Philippines, ang ginagamit din po nating number for emergency sa nationwide ay 911. At hindi siguro ito konektado sa September 9, 2011. Kasi yung September 9, 2011, sa Amerika po ako nung pasabugin yung Twin Towers sa New York. I was there. Hallelujah. Kaya September 9, 2011. Na po, so maaaring hindi naman konektado yan doon. Pero hindi aksidente na ang ginamit nilang numero ay 911. Because it speaks of protection. Ang Psalms 91, especially verse 1, ay may kaugnayan sa proteksyon o pag-iingat ng ating Panginoon. Mahabang talata, kung iisa-isahin natin, baka hindi tayo matapos. So, kukunin lang po natin yung mahalagang mga bagay sa talatang ating babasahin. Amen. Then after that, magko-communion na po tayo. Praise God. So, ang sabi po, he who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Sa Tagalog, ang sabi po, kapag babasahin natin sa Tagalog, siyang naghahangad ng pagkupkup ng kataas-taasan ay mananatili sa pagkalinga ng makapangyarihan. Hallelujah. Yan po yung verse 1. Siyang naghahangad ng pagkupkup ng kataas-taasan at mananatili sa pagkalinga ng makapangyarihan ay makapagsasabi kay Yahweh, ikaw ang aking muog at kanlungan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtitiwalaan. So yan po yung introduction ng aklat ng mga awit. Siguro mag-confess po ako sa inyo, parang testimony. Nag-iisip ako ng mensahe na i-share. Ang aking sanang ibabahagi ay may kaugnayan sa ang Panginoong Yesus ang ating burnt offering. So yan po yung aking ibabahagi ngayong communion. Kaya lang, nabuo itong mensaheng ito, actually napag-usapan na natin ito during the COVID time, pero babalik tanawan natin ngayon. Kasi ito pong nakaraang linggo ay napag-usapan po namin yan si Pastor Teng ng Qatar at saka po si Bishop Ador na napag-uusapan namin yung nangyayari sa Israel. At ano ba yung pangyayari sa Israel? Matamang nagbabantay po kami sa mga pangyayari ng Israel eh. Kasi isa sa mga palatandaan ng mga hudyat ng malapit niyang pagbabalik
ay yung mga kaganapan sa bansang Israel. So if you want to, hallelujah, ayoko mang sabihin na kung kayo nagbabantay ng mga senyales o mga palatandaan ng malapit na pagbabalik, ay bantayan ninyo. Ayaw naman natin. Pero, alam po ninyo, may contribution po, may factor yung nangyayari sa Israel sa pagbabalik ng ating Panginoon. Noong nakaraang linggo, pinasabog po, last week, pinasabog ng Israel ang embassy ng Iran sa Damascus. Dahil ang intelligence po ay may mga generals ng Iran na nasa Damascus sa embassy ng Iran. Based on intelligence. So nang mabalitaan po ng Israel intelligence na nandun yung dalawang top general ng Iran, which is masyadong kaaway ito ng Israel, pinasabog ngayon ng Israel yung embassy ng Iran. Dalawang top generals at 5 top colonels ang napatay. 7. At sa 7 napatay po nila, 2 doon yung top na generals ng Iran military. Nagalit ang Iran. At dahil sa kanilang galit, ine-expect na magkakaroon ng retaliation ang Iran sa Israel. At ang balita, ang Iran ay gumagamit ng mga kapitbahay na mga bansa para durugin ang Israel. Walang direct na assault o direct retaliation from Iran to Israel. Gagamit ng mga kapitbahay para sila ang maging instrumento sa pagganti sa Israel. This was unprecedented. Ibig sabihin ng unprecedented, first time po na nangyari na ang Iran mismo sa Iran, from the land of Iran, nanggaling ang 300 missiles. Direkta, first time. Ayon po sa balita, kauna-unahang beses na ang missile ay nanggaling mismo sa lupa ng Iran. 150 AUVs na drone, 100 na ballistic at 100 na cruise missile, 300 sa isang gabi. So, lumipad. Papunta ng Tel Aviv, which is the heart Tel Aviv at saka Jerusalem. So, ibig sabihin, ang target po talaga, gibain yung Tel Aviv, the capital city, at saka yung Jerusalem. Kaso na-intercept ng Saudi, Jordan, UK, US, at Israel. Kaya 99% na-intercept sa ibabaw, hindi na bumagsak sa lupa ng Israel. May nakawala, pero sa mga remote area bumagsak. Meron lang isang bata na ginagamot pa hanggang ngayon na tinamaan o nasaktan. So, ibig sabihin, napaka-minor nung epekto nung... Kaya namangha ang Iran, nagulat ang Iran, na hindi nila alam na may mga kapitbahay na mga bansa na mag-i-intercept. Kaya hindi nagtagumpay. Pero ibinalita sa Iran, nagtagumpay daw. Kaya ang Iran, ang buong Iran ay nag-celebrate. Kasi ang fake news, nagtagumpay daw yung pagpapasabog ng 300 missile. Hindi nagtagumpay. Kaya, ang iniingatan ngayon, pag nag-retaliate ang Israel. Pag nag-retaliate ang Israel, maniwala kayo, fasten your seatbelt. Sabi ng iba, World War III na, hallelujah, pero sabi ng Panginoon, kukunin ko na kayo. Amen. Hallelujah. Magra-rapture na po.
So, purihin ng Panginoon, World War III. So, tawag po kaagad ako sa Qatar kay Pastor Teng, tawag po ko kay, message po ko kay Bishop, dahil ang balita po, kinlose na yung airspace. So, nagsara ng airspace ang Israel, nagsara ng airspace ang Jordan, so wala nang lalabas at papasok ng mga eroplano. So, pinangangambahan namin, magsara ng airspace ang Qatar. Ang sabi ni Pastor Teng, ang Qatar, parang, ang Qatar kasi neutral eh. Ang Qatar kakampi ng magkabilang panig. Kaya yun po ang, so agad po ako nagtanong ng balita. Ang balita naman ay hindi pa nagsasara ng airspace. Tapos sabi ni Pastor Teng at saka po ni Bishop Ador, we just pray for Psalms 91. So ang dinideklara na lang namin sa Qatar ay Psalms 91. Ang dinideclare na lang namin sa Israel ay Psalms 91. Ito po yung mensahe na ibinigay ng Panginoon sa atin ngayong umaga, na ano't ano man ang mangyari, ang ideklara natin aklat ng mga awit 91. Amen po, hallelujah. Kaya sabihin mo nga sa iyong katabi, kaya huwag tayong matakot. Meron tayong pinanghahawakang pangako, at ito ay ang pangako niya sa mga awit 91. Amen! Hallelujah! Kaya kung wala po kayong ginagawa, kabisaduhin natin yung Psalms 91 para maging meditation natin, para maging declaration of faith natin na kapag tayo ay nangangamba, kapag nakakarinig tayo ng alingaw-ngaw ng digmaan, ay, hallelujah, i-quote natin, He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. And I will say of the Lord, He is my refuge, my fortress, my God, in Him I will trust. So kapag meditate mo yan, hallelujah. Ano naman ang balita sa Philippines? Ang balita sa Pilipinas, may nahuling tagatagig na mga Chinese na nagtatago ng uniforme ng mga military ng Chinese, military na mga baril, at mga helmet ng Chinese na merong star. Ibig sabihin, nakahanda na yung uniforme na isusuot nila kung kasakaling sumiklab ang digmaan. Meron ng mga military na Chinese sa Philippines. Amen. Alam niyo ba yung kasaysayan ng panahon ng Hapon? Kwento ko lang yung panahon ng Hapon. Amen. Ganito po yung panahon ng Hapon. Kasi nahuli po eh. Ang nakatutuwa, nahuli. At nang mahuli, natagpuan dun sa pinagtataguan ng mga Chinese, mga helmet ng sundalo ng inchik. Awag daw kayo magsasabi ng inchik. Nagagalit yung mga Chinese pag sinasabi silang inchik. Ano kaya dapat nating tawag sa kanila? Chekwa. So mga Chekwa. Tapos may natagpo ang mga baril at mga uniforme. Naalala ko ngayon tuloy yung kwento ng tatay ko. Gusto niyo malaman yung kwento ng tatay ko? So ito yung kwento ng tatay ko. Meron siyang kasama na nagtatrabaho sa Republic Flour Mills ngayon. Pero dati tunawan ng tingga yung lugar na yan. Diyan tinutunaw yung mga tingga. May kaibigan ng tatay ko na Taiwanese. Taiwanese. Yan ang kaibigan ng tatay ko. Nung sumiklab yung digma, actually, ito po ang kwento. Itong kaibigan niya, habang kumakain daw sila, nagtatalo-talo. Sabi nung, maniwala kayo, yung mga Hapon na yan, hindi Diyan lang sa korehidor, hindi na uubra yung mga Hapon na yan eh. Abing ganon, pustahan tayo. Sige, pustahan tayo, sabi nung Hapon.
At saka sabi nung si Tiago ang pangalan, si Tiago ang pangalan. O sige, pustahan tayo. Sige, ano pusta? Bahala na, basta parusahan mo ko pag yan ay hindi, pagka nagkatotoo. Kung hindi naman, ngayon ang usapan. Sarap makinig sa kwento ng tatay ko. Nakaupo lang kami, nagkukwento siya. Tapos, biglang sumiklab ngayon yung nagpasabog ang Japan sa Pearl Harbor, December 8, 1941. Tandang-tanda ko noon nung sumabog yung So, 1941, December 8, piyesta ng Maria Immaculada Concepcion dito sa Pasig. Dati ang pinagdiriwang na pista ng Pasig ay December 8, Immaculada Concepcion. Tama po? So yan dati ang pinagdiriwang na pista ng Pasig. Naging Hulyo 2 na lang eh. Pero dati doon, December 8, 1941 yung panahon na yun eh. Tapos biglang nagpakawala din ng bomba sa Pilipinas. Pagputok ng digmaan, hallelujah, layo ng mensahe natin ha. Pagputok ng digmaan, yung palang kaibigan ng tatay ko na Hapon ay opisyal ng Japanese Imperial Army. Kaya pagputok ng gera, nagpakita ngayon yung kaibigan ng tatay ko, meron na pong espada. Tapos meron pong bara dito, ibig sabihin opisyal ng Hapon. At ang sabi nila, matagal na kami dito sa Pilipinas. At kami ay mga espiya ng Hapon. Nagtatrabaho lang kami at nagpapanggap na mga manggagawa, pero matagal nang binabalak ng Hapong ang Pilipinas ay sakupin. Apo. Ngayon, may mga nag-aaral daw dyan sa Cagayan na hindi mabilang na dami ng mga estudyanteng incheck. Apo, nag-aaral sa Cagayan, pero maniwala kayo, sa Cagayan kasi itinatayo ang bagong base militar ng Amerika. Amen? Kaya, mauulit kaya yung pangyayari sa nakaraang kasaysayan? Parang mauulit. Kaya kung meron kayong kapitbahay na Chinese, lagi niyong bigyan ng ulam. Baka mga opisyal yan, at least hindi na kayo, Pero huwag kayong mag-alala kasi may pastor tayong Chinese, si Pastor Jason K. At ipagtatanggol tayo ni Pastor Jason. Amen, yun po ang nangyari. Hindi nyo ba itatanong, tinuloy ba yung pustahan? Tinuloy yung pustahan. Hinanap nung opisyal si Manchago. Hindi ko alam kung Manchago eh. Kapitbahay ng Siko Ato. Yung Siko Ato, kapatid ng nanay ko. Kapitbahay yung Manchago na yun. Nang mahuli, tinali sa 2 paa, binitin, hinubad ang buong saplot, pinapaso yung ari nung Hapon. Pagkatapos, pagka hinimatay, ilalagay sa poso, bobombahan ng poso, pagkatapos po ay hanggang magkamalay, parurusahan ulit. Hanggang sa mamatay. Kwento ng tatay ko. Hindi naman siguro magsisinungaling ang tatay ko. Yan ang kwento po niya. So, mauulit kaya dahil may natagpo ang mga uniforme, helmet at mga baril ng mga Chinese dito lang sa Taguig. Kapit-bahay lang po natin. Amen. Kaya, hallelujah, huwag kayong matakot. Sabi mo nga sa iyong katabi, huwag kang matakot. Sama natin si Pastor Jason K. Amen. Kaya, nakapangangamba. Alam po niyo may mga 3 hula, 3 prophecy. Nagaganap na po eh. Matagal na po itong prophecy na ito. Unang prophecy,
maglalaban ang Ukraine at ang Russia. Matagal na panahong pinrapisay. Hinulaan na maglalaban ang Ukraine at ang Russia. Kailan naganap? Nung nakaraang taon. Ang susunod na maglalaban, Taiwan at China. At ang pangatlong matinding digmaan ay Iran at Israel. Nangyayari na po. At ang sabi sa 2025, lulusubin na ng China ang Taiwan. Bago pa mag-2025, baka 2024, lusubin na ng China ang Taiwan. At pag nilusob ng China ang Taiwan, kapitbahay lang po tayo. Nasa tuktok lang po ng Pilipinas ang Taiwan. Kaya po, hallelujah, sa lahat ng ito, anong pwede nating panghawakan? Meron ba tayong pwedeng maging kasangkapan sa ating kaligtasan? Hallelujah. Ang pinakamatibay na sandigan ay ang mga pangako ng ating Panginoong tapat sa kanyang pangako at mapagkakatiwalaan. Mga awit 91. Amen. So puntahan po natin. Dami kong kwento, no? Pero masarap naman ikwento. So sabi po, He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. May tatlong persona nang nagsasalita sa kabanatang 71 ng Aklat ng Mga Awit. Meron pong tatlong persona. Number one, yung pong author. Ang sabi ng author, He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. So yan po yung unang nagsasalita sa awit. Sabi nung, ang unang nagsasalita yung author, He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Yung susunod na nagsasalita, yung susunod na talata, I will say of the Lord. So sino na po yung pangalawang nagsasalita? Yung una, yung author ng awit. Yung pangalawa, yung pinag-aalayan ng awit. At ang pinag-aalayan ng awit, ito ang kanyang sinabi, I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in Him I will trust. So ang nagsasalita dyan, tayo. Yung unang nagsalita sa verse 1 ay yung may akda. Ang susunod na nagsasalita ay yung mga mananampalataya na pinag-alayan ng awit na ito. Kaya ang parte mo, yan po, I will say of the Lord. Sabi mo nga, I will say of the Lord. He is my refuge, my fortress, my God, in Him I will trust. Tapos sa dulo ng awit, sa dulo ng Psalms 91, ang Diyos na po ang nagsasalita. Ang Panginoon na po ang nagsasalita. Yung nangangako na po ang nagsasalita. Sa isang awit, may tatlong persona na involved. Ang writer, tayo na mga mananampalataya. Then the last part ay ang Panginoon na ang nagsasalita sa atin. So pag-usapan po natin itong awit na ito. Hallelujah. Sabi po, ang sino man, he who dwells in the secret place of the Most High. Ang Diyos po, meron pong, in the Old Testament, as this was written, meron silang tinatawag na secret place of the Most High. Merong lugar na pinagtataguan ang ating Panginoon. Ibig sabihin, the secret place belongs, ayon sa mga komentarista, mga commentaries at mga commentator ng Biblia, yung daw nakasusumpong ng secret place of the Most High, yung mga prayer pool, yung mga laging nagpe-pray, yung laging nag-i-intercede, yung laging ang focus ay ang Panginoon. So parang sinasabi ng ibang mga komentarista, conditional yung nakasusumpong ng secret place of the Most High. In the Old Testament. Pero sa New Testament, hindi na po conditional yung secret place of the Most High. Hallelujah. So pag-usapan po natin yung secret place of the Most High. Yung
lihim na dako ng ating Panginoon sa lumang tipan ay inilihim. Hindi lahat ay nakasusumpong ng dakong ito. Hindi lahat nasusumpungan yung hiding place ng ating Panginoon. At during the Holocaust, 6 million Jews napatay ng mga Nazi Germany. Meron silang pinagtataguan. Merong isang kwento si Corrie ten Boom na itinatago niya ang mga Hudyo kapag dumarating ng mga Nazi Germany. Kaya yung pinagtataguan nila ay secret place of the Most High. Sa parang kublihan, tagong lugar na lihim na kublihan ng mga mananampalataya. So sa lumang tipan, ang tawag nila secret place of the Most High. Pero to cut the long story short, that is in the Old Testament. But in the New Covenant, ang secret place of the Most High is no less than the Lord Jesus Christ. So I would like to emphasize this. Sa lumang tipan, meron silang dakong kublihan na pinagtataguan ng mga sumasampalataya sa Diyos sa panahon ng kanilang kagipitan. Sa lumang tipan po yan. Pero sa bagong tipan, ang itinuturing na kublihan ng mga mananampalataya ay walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. So Jesus Christ under the New Covenant is the secret place of the Most High. Sabihin mo nga sa iyong katabi, ngayong panahon natin, ang secret place of the Most High is no less than the Lord Jesus Christ. Siya po ang ating kublihan. Siya po ang ating taguan. Sa Kanya tayo makasusumpong ng ating kaligtasan, ang ating Panginoong Hesus. At sa Kanya tayo pwedeng magtago, sa Kanya tayo pwedeng magkubli. Amen? Basahin po natin yung Colossians chapter 2 muna. Chapter 2 verse 3, chapter 2 verse 2, at saka po verse 3. That their hearts may be encouraged, being knit together in love, to reach all the riches of full assurance of understanding in the knowledge of God's mystery, which is Jesus Christ, in whom are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. So kay Hesukristo natin matatagpuan ang mga lihim na panukala at pag-unawa ng ating Panginoong Diyos. Kaya po sa ating panahon, kinalalagyan ang ating secret place is the Lord Jesus Christ. Sa Kanya mo masusumpungan ang kublihan. Sa Kanya mo masusumpungan ang mga hiwaga ng pananampalataya. Ang buhay natin ay nakakubli na sa Panginoong Hesus. Colossians chapter 3 verse 3 and 4. Puntahan po natin Colossians chapter 3 verse 3 and 4. For you died and your life is hidden with Christ in God. So sino na ang kublihan natin sa ating kapanahunan? Ang ating Panginoon. Ang buhay mo nakakubli na kay Hesukristo. So your life is hidden with Christ in God. Kaya siya ang ating secret place of the Most High. Sabihin nyo nga uli, ang secret place of the Most High ay ang aking Panginoong Hesus. Sa Kanya maaari tayo magkubli, sa Kanya maaari tayo ay magtago. At sa talatang ito, ang buhay natin ay itinatago ni kay Kristo ng Diyos. Itinatago kay Kristo ng Diyos.
Kaya parang ganito ka, parang microphone tayo. Eto ako, tinago ng Diyos kay Kristo, tinago ng Diyos. So, tinago kay Kristo ng Diyos. Ito buhay natin. Tapos, sinelyuhan ng Espiritu Santo. Kaya ang buhay mo at ang buhay ko na nakipag-isa kay Jesus ay itinatago kay Kristo ng Diyos. Amen? Hallelujah. Parang hindi significant sa inyo yan, pero sa akin significant yan na ang buhay ko ay nakatago na, tinago ng Diyos kay Kristo. At sinelyuhan ng Espiritu Santo, kaya ako ay iingatan ng aking Panginoon. Sabi mo nga sa iyong katabi, kaya huwag kang matakot, iingatan ka ng Ama, sapagkat ang buhay mo ay itinago ng Diyos kay Kristo. Kaya hindi na ikaw ang nabubuhay, si Kristo na ang nabubuhay sa iyo. Amen. Nang tayo po'y makipag-isa kay Jesus, kasama tayong namatay ni Jesus, kasama tayong inilibing, kasama tayong nabuhay na magmuli. Amen. At yan po yung sinasabing secret place of the Most High. Kaya huwag kayong maghanap ng iba-ibang lugar. Ang karunungan, ang kaunawaan, ang pagkukubli, kay Kristo mo lahat matatagpuan. Unang Korinto 1:30. Unang Korinto 1:30. 1 Corinthians 1:30. Amen. So yung buhay mo, tinago ng Diyos kay Kristo. Mahirap bang unawain yon? Yung buhay nyo, itinago ng Diyos kay Heso Kristo. Hindi, ano? Ibig sabihin, ang buhay ko ngayon, iniingatan na ng Panginoong Jesus. Yung buhay ko. Alam niyo bang ang buhay nyo si Kristo? Your life is Christ. Your life now is the life of Christ. Ang buhay ka na meron ngayon, ay buhay na ni Kristo, hindi mo na buhay yan eh. Buhay na ni Kristo yan. At kung buhay na ni Kristo yung buhay na meron ka ngayon, yung buhay na yan, tinago ng Diyos kay Kristo. Kaya andito ka, hindi ka na nakikita, si Kristo na nakikita, tapos tinago ka pa ng Diyos. Hallelujah. Kaya ingat na ingat ang Diyos sa buhay mo. Amen. Unang Korinto 1:30. But of Him, you are in Christ Jesus. So in Him, because of Jesus, you are in Christ Jesus, who became for us wisdom from God, and righteousness and sanctification and redemption. So si Kristo ang ating karunungan, si Kristo ang ating katuwiran, si Kristo ang ating katubusan. At si Kristo ang buhay natin. Sa Tagalog, ganito sinasabi, sa Kanya nagmula ang buhay na taglay ninyo. Sa Kanya nagmula ang buhay na taglay ninyo. Mahirap bang unawain yon? Yung buhay mo ngayon, sa Diyos nagmula. At yung buhay na meron ka ngayon, na born again ka, makipag-isa ka kay Kristo Jesus, yung buhay na meron ka na ibinigay ng Diyos sa iyo, ay nangyari sa pamamagitan ng iyong union o pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Kaya nang ikaw ay makipag-isa kay Kristo Jesus, yung buhay na meron ka ngayon, yan ay nagmumula sa Panginoong Diyos. Hallelujah. Tagalog naman tayo no? So naiintindihan natin. Sa Kanya nagmumula ang buhay na taglay ninyo ngayon. At kaya kayo may buhay na ngayon dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Nung hindi ka pa nakikipag-isa kay Kristo Jesus, meron kang buhay pero patay. You are walking dead. Pero nung makipag-isa ka kay Kristo Jesus, binigyan ka ng panibagong buhay. At yung panibagong buhay na yan ay buhay na united with Christ.
So you are now in Christ and Christ is now in you because of your union. Kaya hindi ka nag-iisa, kasama mo si Jesus. Amen? Tapos ang sabi po, si Yesu Kristo ang siyang ginawang karunungan natin. Sa pamamagitan din niya, tayo ay itinuring na matuwid. Sa pamamagitan ng pakikipag-isa sa Kanya, tayo'y pinapaging banal. At sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa sa Kanya, tayo ay iniligtas ng Diyos. Kaya meron tayong tagapagligtas. Kaya tayong lahat may karunungan ni Kristo, hallelujah, may kabanalan ni Kristo, at may katuwiran ni Kristo. Bakit po? Kasi tayo ay iniligtas na ng Panginoong Hesukristo. Kaya kahit anong mangyari, maniwala kayo, hindi tayo pababayaan ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil yung buhay mo, buhay niya. Yung buhay niya, buhay mo. At kayong dalawa, hindi na pwedeng paghiwalayin. Amen? So sino po uli ang ating secret place? Si Jesus. Sino po ang ating hiding place? Si Jesus. Hallelujah. At yan ay hindi kwentong barbero. Yan po ay higit pa sa totoo na nangyayari sa atin. So he who dwells, yun namang salitang he who dwells in the secret place, yung he who dwells, ang ibig sabihin po ay he who abides o he who sits. Yung nananahan sa piling ng Panginoong Yesus, ang ating lihim na dako ay kanyang pinag-iingatan. So yung he who dwells in the Hebrew ay Yashab, na ang ibig sabihin, he who sits in the secret place of the Most High. Hallelujah. Tanong, kayo ba kasama ni Jesus na nakaupo sa luklukan ng Ama, kanang lukluk? Kasama ka. Nakaupo tayo ngayon dito sa upuan ng sanctuaryo sa may bunga, pero ang position po natin spiritually, tayo po'y kasamang nakaupo ni Kristo sa trono ng ating Ama. Kaya spiritually, positionally, ikaw ay seated with Christ. Pag sinabing seated with Christ, katumbas siya ng he who dwells. So, i-translate natin, he who dwells is seat. So, palitan mo ng seat. He who sits with Christ in the secret place, in Jesus Christ of the Most High. Basahin natin Ephesians chapter 2. Para maniwala kayo na tayo ay nakaupo kasama ni Jesus. Ephesians chapter 2 verses 4, 5, and 6. Bago mo basahin yung 4, 5, 6, di ba nauna dyan 1, 2, 3? Tama, no? Bago mag 4, 5, 6, 1, 2, 3 muna eh. Tama. Yung 1, 2, 3 na Ephesians, yun yung dati mong kalagayan nung hindi ka pa born again. So nung hindi ka pa born again, ikaw ay patay spiritually. At ang patay spiritually, ang ibig sabihin, hiwalay ka sa iyong relasyon sa Diyos. May espiritu ka pero patay. Ibig sabihin, espiritong patay, espiritong hiwalay sa relasyon sa Diyos. Pakita nga natin, maaari ba pakita natin, hindi bahagi pero basahin muna natin yung verse 1 at saka verse 2 at saka 3. Ito tayo nung hindi pa tayo naboborn again. Kaya wag niyong hahamakin yung pagka-born again ninyo.
Kasi nung hindi pa kayo mga mananampalataya, hindi pa tayo naboborn again, ganito tayo dati. Ito tayo dati. Hallelujah. And you, He made alive, who were what? Dead. Because of our trespasses and sins. Tapos, dati, in which you once, ano po yung ibig sabihin ng you once? Minsan, in our lifetime, you walk according to the course of this world. Dati ganito ka. Dati ang Prince Charming mo si Satanas. Siya yung Prince of the power of the air. The spirit who now works in the sons of disobedience. So dati po tayo ay mga sons of disobedience. Basahin natin sa Tagalog. Pwede po? Basahin natin sa Tagalog. Sinusunod nyo noon, sabihin nyo nga noon, hindi pa kayo naboborn again, ang masamang takbo ng mundong ito at napapailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa himpapawid. Sino po yung pinuno ng mga kapangyarihan sa himpapawid? Ang demonyo, ang diablo, ang espiritong naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. So ganyan tayo dati. Pagpapaimbabaw yung pagpapasakop natin sa Diyos. Pagpapaimbabaw at pakitang relihiyoso tayo. Pero lahat ng ito pakunwari dahil sa kalikasan tayo po'y mga anak na ayaw magpasakop sa Diyos. Yan ang dating buhay mo. Amen. Tatay Tom, tama po? Yan po yung dating buhay ni Kuya Noel saka ni Tatay Tom. Ganyan tayo dati. Tapos verse 3. Ang totoo, tayong lahat ay dating namumuhay sa pagnanasa ng ating laman at sumusunod sa mga hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't ang ating likas na kalagayan ay kabilang tayo sa mga taong kinapopuotan ng Diyos. Yan po yung kalagayan natin dati. Sa verse 1 sa Tagalog, dati kayo ay mga patay. So yan yung ating dating sitwasyon. Nang hindi pa tayo naboborn again, nang hindi pa tayo nagjo-join sa The Life Giver Church. Ganyan tayo dati. Patay tayo dati. At kaya tayo itinuturing na patay dahil sa ating pagsuway at mga kasalanan. Yan yung kalagayan natin, whether you believe this or not. Ang ibig sabihin ng tayo'y dati mga patay, spiritually dead. Hindi physically dead, spiritually dead. At ang spiritually dead person is a person separated from a relationship with God. Hiwalay sa relasyon sa Diyos. Yung salitang hiwalay, yun yung pinagmumula ng salitang death. Dead. Kaya yan ang dati nating kalagayan. Pero, punta tayo sa verse 4. But, sabihin nyo nga, but, thank you for the but God, who is rich in mercy, because of His great love with which He loved us, napaka-powerful na talata. Even when we were dead in trespasses, made us alive together with Christ. So, naborn again na tayo niyan. By grace you have been saved. Verse 6. And raised us up together. So, nang mabuhay si Jesus mula sa mga patay, isinama ka. Na-resurrect ka din. Tapos, and made us what? Sit together in the heavenly places in Christ Jesus. Hindi ito drawing. Hindi ito imahinasyon. Hindi ito kwentong kutsero. Ito po ang katatayuan mo ngayon sa kasalukuyan dahil nakipag-isa ka kay Kristo Jesus. Kaya sa katotohanan, ikaw ay nakaupo dyan, pero ang katotohanan, ang Espiritu mong binuhay na nakipag-isa sa Kanya ay kasamang nakaupo sa ating Panginoon, ang ating secret place
of the Most High. So spiritually, positionally, because of your union with Christ, you are now raised up together. You are now seated together in Christ, hallelujah, with Christ in the heavenly places. Kaya sa maniwala ka't hindi, katabi mong lagi ang ating Panginoong Yesus. Hallelujah. At maniwala kayo, hindi lang kayo katabi, nakakandong tayo sa Panginoon. Alam niyo bang nakakandong tayo sa Panginoon? Kaya tayong lahat? Hallelujah. Hindi may pangatlo, may panglima, may pang-anim na upuan para sa inyo. Ang sabi po, seated together with. So, ibig sabihin, nakakandong tayo sa Panginoon. Alam niyo ba yung salitang nasa lap tayo ng Panginoon, hawak ka ng Panginoon ganyan, no? I-imagine mo nga, nakayapos ang Panginoon sa iyo, nakaupo ka sa Kanya. Sarap, ano? Naalala ko tuloy yung dalawang pamangking ko, eh. Di ba sa jeep, di ba? Pagka umupo kami, bayad. Si Noemi at saka si Teng yata, sa kagustuhang magtipid, wala namang pasahero pero nakakandong si Noemi kay Teng. Para isa lang ang bayad. Hindi ko ma-imagine. Nakakatuwa yung nagtitipid ka ng bayad sa jeep. Kasi, di ba akala kasi natin nung pagka umupo, may bayad na. Kaya yung pamangking ko, si Teng, nakakandong sa kanya si Noemi. Pero wala namang pasahero. Nagtitipid sa bayad. So, ganyan po ang kalagayan mo. Just visualize. Ang tawag po dyan sa Psalms 91 ay He who dwells. So, ang equivalent po ng He who dwells in the secret place of the Most High, ang equivalent po ay we are seated together in Christ Jesus. Kaya ang secret place mo si Jesus, He who dwells ay nakaupong kasama ng ating Panginoon. Glory be to God! Hallelujah! Kaya, amen, tayo hindi na natatakot ano man ang mangyari. Kung lumusob man ang mga hallelujah. Amen. Mahalaga, kakampi natin si Voltes 5. Amen. May Voltes 5 tayo. Shall abide under the shadow of the Almighty. Shall abide under the shadow, ang ibig sabihin po is, you will dwell in the umbrella of God's protection. Ang ibig sabihin po ng abide under the shadow, ikaw ay kukubli, mananahan sa lilim at sa anino ng makapangyarihan. Ang ibig sabihin po ng shadow of the Almighty, under the shadow of the Almighty, is under the umbrella of God's protection. Kaya tayong lahat na may Kristo Jesus sa ating puso, mga mananampalatayang kasamang binuhay, kasamang nakaupo, hallelujah, ay may pag-iingat at may pagliligtas ng ating Panginoon sapagkat tayo po'y nananahan sa anino at sa lilim ng Kanyang pag-iingat. So under the shadow is equivalent to under the protection, under the umbrella of God's protection. Kaya yung anino, hallelujah, yung kapag nasa ilalim ka ng anino ng Panginoon, maniwala ka, iingatan ka ng Panginoon. Ano man ang mangyari, hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Can I hear a good amen? Under the shadow of the Almighty. At, basahin nga natin yung susunod. So, ang nagsasalita dyan yung author. Yung susunod, and I will say, so ikaw nang nagsasalita dyan. Ikaw na ngayon ang magde-declare ng iyong faith. So, sabi ng declaration ng faith mo, I will say of the Lord, He is my refuge, my fortress, my God, in Him I will trust. So pansinin po ninyo, mula sa verse 1 hanggang verse 2, may 4 na pangalang ginamit sa ating Panginoon. 4 ang pangalang ipinakilala sa 2 talata lang po
sa 2 talata, 4 na kaagad ang pangalang ipinakilala ng Diyos kung sino siya. Una, He who dwells in the secret place of the Most High. Yan ay pangalan ng Diyos na galing sa salitang Elyon. Elyon. Elyon means Most High. Most High. Diyos na kataas-taasan. Wala nang tataas pa sa ating Panginoong Diyos. At yung kataas-taasan Diyos, kaya nalaglag si Satanas, hinangad niya na mataasan pa niya yung Most High. Most High na nga eh. Tapos gusto pa ng demonyo, mataasan pa niya yung Most High. Kaya dahil sa kanyang kapalaluan, pinarusahan siya ng Diyos. Sapagkat iisa lang po ang Most High. At ang Most High ay si El Elyon, hallelujah, na walang iba kung hindi ang ating Panginoon. Elyon, Most High. At itong Most High, ginamit sa kauna-unahang pagkakataon sa Genesis chapter 14. Hallelujah. Genesis chapter 14, ginamit po yung salitang Most High. Dito unang ginamit. Tingnan nga natin, Genesis chapter 14. Nang mag-alay si Abraham ng kanyang ikapo sa Panginoon, ginamit po ng pagpapakilala ng Panginoon ay Most High. Hallelujah. Sabi po doon sa verse 18. Then Melchizedek, king of Salem, brought out bread and wine. He was the priest of God Most High. Yung God Most High is El, God, Most High, Elyon. So God Most High. Ano pong ibig sabihin ng God Most High? Ang ibig sabihin ng God Most High, possessor of heaven and earth. Siya ang may-ari ng langit at lupa. Kaya ang Diyos ang siyang may-ari, ang may lalang ng langit at lupa. Kaya pag nakikita mo langit at lupa, maalala mo si Elyon. Siya lang ang may-ari nito. Bagamat ang pag-aaring ito ibinigay sa kamay ni Adan, binigay naman ni Adan kay Satanas. Kaya si Satanas ngayon ang nagmamay-ari ng sistema ng sanlibutan. Pero hindi si Satanas ang totoong possessor, ang creator ng heaven and earth. Ang Diyos pa rin ang may-ari ng heaven and earth. Amen? Hallelujah! Kaya lang ibinigay ang dominion kay Satanas. Kaya si Satanas na ang naging prinsipe ng sistema ng sanlibutan. At hanggang ngayon, umiiral ang sistema ng sanlibutan. So yun po yung una. Ayoko na pong pakahabain. Pero dito po unang binanggit yung salitang God Most High. Ang ibig sabihin po ng God Most High, siya ang may-ari ng langit at lupa. Kaya yung nangako sa iyo, naiingatan ka. Sa mundong ibabaw, siya yung may-ari. Bakit ini-emphasize yung Most High? Na siyang pagkukublihan natin. Ibig sabihin, ang pagtataguan mo sa panahon ng iyong panganib ay ang may-ari ng lahat ng bagay sa lupa. Kaya siya ay inintroduce na Most High. Ay nakakasiguro ka, kapag sa Panginoong Yesus ka magkukubli, kapag sa Panginoong Yesus ka magpag-aalay ng iyong pagtitiwala, kapag ang Panginoong Yesus ang iyong inaasahan patungkol sa iyong kaligtasan, makaaasa kang ikaw ay mapag-iingatan sapagkat ang iyong pinagtataguan ay ang siya mismong may-ari ng langit at ng sangkalupaan. Ang pangalan niya si Elyon. Hindi ikaw ang may-ari. Ang Diyos ay may-ari. Pinagkatiwalaan ka lamang.
ng lahat ng kanyang kayamanan dito sa lupa. Pero siya pa rin ang may-ari. Amen? So yan po yung El Elyon. Tapos, balik tayo doon sa Psalms 91. Di na ako makakapunta doon sa mga malalim na mga talata eh. Verse 1 pa lang tayo eh. Amen? So sino po yung Most High? Si El Elyon. Ano po ibig sabihin ng El Elyon? Possessor of heaven and earth. You shall abide under the shadow of number 2 na pangalan. You shall abide under the umbrella of God's protection, under the shadow of the Almighty. Almighty. Ang unang pagkabanggit ng Almighty ay Genesis chapter 17 verse 1 and 2. Ang ibig sabihin ng Almighty, El Shaddai. Kaya si El Shaddai ay si Almighty. Tingnan po natin. Hallelujah. Genesis 17 verse 1. When Abram was 99 years old, the Lord appeared to Abram and said to him, I am the El Shaddai. Hallelujah. I am the Almighty God. At ang ibig sabihin po ng Almighty God, the breasty one of Israel. Ang ibig sabihin ng breasty one of Israel ay parang nanay na kapanganganak pa lamang at umaapaw ang kanyang milk. Kaya napakasagana ng kanyang breast. Ang tawag sa Diyos na masagana sa breast ay Almighty God. At ang Almighty God na breasty one, ay masaganang masagana sa lahat ng uri ng kasaganaan. Kaya tawag sa kanya breasty one. Maapaw ang laman ng gatas sa kanyang katawan. Kaya si El Shaddai, hindi mahirap. Hindi siya si El Chipido. Hindi rin siya si El Shaddai sa mga Bicolano. El Shaddai, Shaddai sa Bicol, maliit eh. Ang malaki sa Bicol ay dako. Kaya ang Panginoon natin ay hindi si El Shaddai, ang Panginoon natin si El Dako. Amen? Kasi siya ay masagana sa lahat. Amen! Parang, hallelujah, parang nalulungkot kayo. Amen. Parang malungkot kayo ngayong umaga. Amen. So, ang Panginoong pinagtitiwalaan natin ay hindi si El Shaddai, kung hindi si El Shaddai. At si El Shaddai, mayaman sa lahat ng bagay. Amen? Hallelujah. Alam niyo ba, sabi ng Panginoon sa Philippians 4:19, kung sino si El Shaddai? Nasa Philippians 4:19. Si El Shaddai nasa Philippians 4:19. Tignan niyo si El Shaddai sa Philippians 4:19. And my God shall supply all your what? All your need. Now, please take note. All your need. Bakit walang S? Bakit my God shall supply all your need? Walang S. Ang Diyos ang magsusupply ng lahat ng iyong pangangailangan. Ayon sa kayamanang hindi nauubos sa kalangitan, sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Alam niyo ba kung bakit all your need walang S? Kasi lahat ng inyong needs ay nasa inyong need. Yung nag-iisang need, si Kristo Jesus. Kaya pag nasumpungan niyo yung supply na need si Jesus,
Wala na kayong hahanapin pa sapagkat na kay Jesus ang lahat ng inyong needs. Kaya ang pangangailangan mo lang si Jesus kung tutuusin, pero kapag nasa iyo na si Jesus, nasa iyo na ang lahat ng iyong pangangailangan. Amen! Yung palakpak natin, parang ano. Opo, totoo po yun. Nang masumpungan natin ng Panginoong Yesus, sunod-sunod na po ang pagdaloy ng masaganang biyaya. Lahat ng pangangailangan, hindi lang natin napapansin, pero maniwala kayo, walang panahong pinabayaan kayo ng ating Panginoon. Kapag hirap na hirap, hindi hahayaan ng Panginoon, hindi kayo magkaroon ng inyong mga pangangailangan, even at the end of every day. Because what you really need is not the needs. What you really need in the first place is the Lord Jesus Christ. And when you come to the understanding of Jesus being your El Shaddai, hallelujah, Jesus Christ is our El Shaddai. He is the only need we need. And when we come to the understanding of God will supply Christ in us, because of Christ you have all your needs. In life and in godliness, na kay Kristo, magtiwala lang tayo sa Panginoon. Lahat ay bibigay sa atin ng Panginoon. Amen. At hindi kwentong kutsero yan. Hindi mo lang napapansin, hindi mo lang napapasalamatan, hindi mo lang na-appreciate. Pero sa maliit at kaliit-liitang mga bagay, hindi tayo pinababayaan ng Panginoon. Amen? So ano po yung dalawang unang pangalan? He who dwells in the secret place of the El Elyon shall abide under the shadow of the El Shaddai. And I will say of the Lord, sino po si Lord? Siya si Yahweh. Kaya ang tawag sa Kanya, si Yahweh El Shaddai. Ganda ng revelation kay Mike Velarde. Ano po? Ganda ng revelation. Si Yahweh ay si Lord. Hallelujah. Tapos pag si Lord, ay ibig sabihin, si Yahweh, si Lord, si Jesus po yun. The Lord Jesus Christ. At pag sinabing Lord, hallelujah, siya ay may authority. Siya ay may authority. Pag ikaw ay Lord, meron kang authority. At nakuha niya, nabawi niya yung authority nang siya'y mamatay sa krus ng Kalbaryo, nang siya'y ilibing, at nang siya'y mabuhay na magmuli, nabawi niya yung authority. Kaya after the resurrection, sabi niya sa Matthew chapter 28 verse 18, all authority has been given unto me, both in heaven and on earth. Na pag sinabing all authority, meron pa bang natitirang ibang authority? Pag sinabing lahat ng kapamahalaan ay, hallelujah, ay meron siya sa langit at sa lupa, wala nang kapamahalaan ng demonyo. Sapagkat lahat ng kapamahalaan nasa Kanya na. Pag lahat, wala ang demonyong authority laban sa atin. Ang meron na lang authority ang Panginoong Yesus. Amen? Tama bang sabihin ko na pag sinabing lahat, walang natitira? So kung sinabi ni Jesus lahat ng authority nasa akin, may natira kay Satanas? Wala. Walang natirang authority kay Satanas. Nang bawiin niya ang susi sa ilalim ng lupa sa impyerno, nang mabuhay siyang magmuli, dala-dala niya na uli yung susi. Yung susi ng dominion sa lupa na naibigay kay Satanas, binawi ni Jesus nang siya'y mabuhay na magmuli. Kaya nang siya'y mabuhay na magmuli, hawak niya yung susi. At ang sabi niya, bago siya umakyat sa langit, lahat ng authority, ibig sabihin complete dominion, has been given unto me. Si Jesus. So pag sinabing lahat, wala nang authority si Satanas. Kaya si Satanas umiiyak. Wala na kasi siyang authority.
Kaya wag mong bibigyan ng authority si Satanas, wala na siyang authority laban sa'yo. Kaya lang siya nakapandadaya, nakapangliling lang at natatakot ka kasi binibigyan mo siya ng puwang sa buhay mo. Pero kapag hindi mo binigyan ng puwang ang demonyo, walang magagawa ang demonyo sa buhay nyo. Maniwala kayo sapagkat ang may authority na lang sa iyo ay ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya all authority, ibig sabihin pass, hallelujah, it includes all things with the exception of nothing. Yan yung all authority. So yan yung Lord. Tanong, si Jesus ba Lord natin? Amen. Si Jesus ay Panginoon natin. So pangatlong ano po sabi, He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the El Shaddai, and I will say of my Yahweh, hallelujah, He is my refuge, my fortress, my God. So yung pong pang-apat, my God is Elohim. Pag sinabing Elohim, Creator God. Siya ang lumikha ng lahat ng bagay na mabuti. At sa Kanya tayo pwedeng magtiwala. Amen. Praise God. Kaya ano man ang mangyari, magpakawala na ng missile, mabalitaan nating sisiklab na ang alingaw-ngaw ng digmaan, at ano man ang maganap sa mga huling panahon, magtiwala tayong hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Kung meron tayong kublihan na pwedeng pagtaguan natin ang ating Panginoong Hesus. The Most High, the El Shaddai, the Yahweh, and the Creator Elohim God. Amen. At wala ka nang hahanapin pa sa apat na ito. Sapagkat sa apat na ito, nakakubli ka sa tiyak na kaligtasan. Amen! Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Ano po yung susunod na talata? Tatapusin ko na po. Surely He shall deliver you. Basahin po natin sa Tagalog. Sunod-sunod din na po natin. Tapos pupunta na tayo sa huli, conclusion na po tayo. Sa panganib at bitag, ikay kanyang ililigtas. Ano po yung ibig sabihin ng bitag? Snare of the fowler. Bitag. Ang demonyo po, ano na lang nang tatrap na lang Pero wala na siyang authority over you. Itatrap ka lang para malaglag ka sa kanyang bitag. Amen. Kilala niyo si bitag? Si bitag. Apo. Amen. Pag nalaglag ka sa bitag, ibig sabihin nagtatrap sila, kaya may mga entrapment para malaglag ka sa bitag. Ang sabi ng Panginoon, kahit maglagay ng bitag ang kaaway, ililigtas ka pa rin ng Panginoon. At the end of the day, parang kung hindi ka sa Panginoon magtitiwala, baka makulong ka lang Pero kapag ang Panginoon ang pagtitiwalaan mo, ililigtas ka kahit sa bitag ng demonyo. Kung may mga trap ang demonyo, hallelujah, ililigtas ka niya. Kahit sa panganib, kahit sa matitinding salot, nakaraos tayo sa pandemic, pagkalipas ng panahon. At ang sabi po, kahit sa matinding salot, ililigtas tayo ng Panginoon. Pero hindi tayo exempted, Huwag niyong sabihin, exempted tayo sa mga salot. Hindi po ako, na-COVID ako Kuya Cesar, siguro time na talaga lang ni Kuya Cesar, dahil may mga underlying si Kuya Cesar, hindi lang naman yung yung kanyang COVID Kuya Cesar po merong sakit sa puso. Si Jerry Sabel, yung kilalang lingkod ng Panginoon sa Amerika, umuwi na po nung Monday si Jerry Sabel at the age of 77. So ibig sabihin, hindi tayo exempted. Pero ililigtas tayo ng Panginoon. Pag-iingatan tayo ng Panginoon. Susunod na talata. Babasahin ko na lang. Tapos meron akong i-emphasize. Lulukuban kanya sa lilim ng kanyang malalapad na pakpak. Naalala niyo ang Panginoong Yesus nung iyakan niya ang Jerusalem?
Sabi niya, oh Jerusalem, oh kahabag-habag na Jerusalem. Matthew chapter 23:37 ng talata, parang gano'n. Oh, iniiyakan niya yung Jerusalem. Oh Jerusalem, oh Jerusalem. Kung nalalaman lang ninyo na ako'y nag-aalok ng aking malalabay na pakpak tulad ng pag-aalok ng inahing nag-iingat sa kanyang mga inakay. Subalit ayaw niyong magtiwala at lumapit sa akin. Ano sabi? Hallelujah. Tingnan nga natin Matthew 23:37. Parang naalala ko lang Matthew 23:37. Ang Panginoon umiyak Bukod sa iniyakan niya ang kamatayan ni John the Baptist. Iniyakan niya ang lungsod ng Jerusalem. Sabi niya sa lungsod ng Jerusalem, oh Jerusalem, oh Jerusalem. Kung nalalaman mo lamang. Hallelujah. 37 po, 37. 23:27. Oh, Jerusalem, the one who kills the prophets and stones, those who are sent to her. How often I wanted to gather your children together as a hen gathers her chicks under her wings, but you were not willing. Hallelujah. So ang Panginoon naghahangad na ikaw ay ingatan. Ang Panginoon naghahangad na ikaw ay iligtas. Ang Panginoon iniaalok ang kanyang malalabay na pakpak para ikaw ay ingatan at bantayan sa iyong paglalakbay. Subalit ang problema, ang mga tao ayaw, hallelujah, magpaalaga sa ating Panginoon. Yan po yung kanyang iniyakan. Tuloy po natin yung talata 91. 91 po ulit. Yung susunod, hallelujah. Sunod-sunod lang po. He shall cover you, you shall not be afraid. Amen, doon na tayo. You shall not be afraid of the terror by night. Sabihin nyo nga, by night. So may terror by night. May arrow that flies by day. So kailan po nagaganap ang mga problema natin, mga pagsubok, mga palaso ng kaaway? Sa gabi. At saka saan po? Sa araw. So pwede bang sabihin na mga pagsubok natin pwede sa araw, pwede sa gabi? Pwede po. Sa araw at sa gabi. Yung susunod na talata. Nor of the pestilence that walks in what? In darkness, sa gitna ng dilim. Nor of the destruction that lays waste at noonday. So ibig sabihin, sa may araw o sa gabi, sa may liwanag o dilim, tayo'y hindi exempted sa mga problema ng buhay. Pero kahit tayo ay dumaraan sa mga problema ng buhay, ang pangako ng Panginoon, kahit gabi, kahit madilim, kahit araw, kahit maliwanag, maaasahan mo ang aking pag-iingat, ang aking pagbabantay. Amen. Tuloy po natin. 1,000 may fall at your side, 10,000 by your right hand, but it shall not come near you. We can remember, ito po'y pinangako ng Panginoon. Nangyari po ito sa Exodus chapter 12. Ang bawat bahay na dinalaw ng anghel ng kamatayan, libo-libo namatay dun 10,000 sa kabila, 1,000 sa kabilang kapitbahay. Hallelujah, yung isang buong bansa ng Ehipto, 1,000 namamatay sa kabila, 10,000 namamatay sa kabila. Pero ang sabi ng Panginoon, sa bahay na may pahid ng dugo ng kordero, kayo'y aking ililigtas at hindi mapapahamak. Hindi makalalapit sa inyo ang kapahamakan. Hallelujah, because of the blood of the Lamb. Dahil sa dugo ng kordero, 10,000 mamamatay sa kabila, 1,000 mamamatay sa kabila, pero ang tahanan at ang pusong nagtitiwala sa dugo ng kordero ay hindi mapapahamak. Amen. Yan po yung talata na yan. Susunod na talata. Only with your eyes shall you look and see the reward of the wicked. Verse 9. Hallelujah.
May i-emphasize po ko dun sa huli. Susunod na talata. Because you have made the Lord, who is my refuge, even the Most High, your dwelling place. No evil shall befall you, nor shall any plague come near your dwelling. For he shall give his angel charge over you, to keep you in all your ways. Sino po naniniwala na meron kang naka-assign na angel sa'yo? At yung naka-assign na angel sa'yo, minimum 2. Minimum 2. Amen? Maraming kasaysayan sa Africa na merong isang kasaysayan si Terry Mice, testimony niya, isang missionary sa Africa, galit na galit yung chief ng tribe, tapos siya'y ipapapatay. Tapos paggagabi, pupunta yung mga papatay sa kanya, tapos may nakapaligid na malalaking lalaki doon sa bahay ni Terry Mice. Parang pagbibilangin, 16. Marami pa. Pagkatapos magre-report yung mga killer sa chief nila, at sasabihin ng killer, hindi namin mapatay yung missionary. Kasi pagkagabi, lalaki nung nagbabantay sa kanya eh. Di yung chief mismo ang dumalaw, tinignan nung, oo nga, ano? Tapos kalaunan, nakilala nung chief si Terry Mice, nadala sa Panginoon, nanampalataya. Nung maborn again yung chief ng tribe, tinanong niya si Terry Mice, meron lang akong itatanong sa'yo. Sabi niya, saan mo itinatago yung mga nagbabantay sa'yo sa gabi? Kasi pagkagabi, may nagbabantay na lalaking lalaki doon sa bahay mo, kaya hindi ka namin mapatay. Saan mo itinatago sa araw? Sa gabi mo lang inilalabas. Sabi niya, wala akong, ni bodyguard nga, wala ako eh. Tapos sabi ni Terry Mice, alam ko na, may mga anghel na nagbabantay sa akin. At yung mga anghel na yon, pinangako sa Hebreo 1:14, yung mga anghel na yon ay inassign kasi ako ay tagapagmana ng kaligtasan. Basahin natin yung Hebreo 1:14. Hebreo 1:14. Itong mga angels, are they not all ministering angels sent forth to minister to those who will inherit salvation? Kaya ikaw na tagapagmana ng kaligtasan, may nagbabantay sa iyong anghel. Amen? Di ko alam kung forward o center. Amen. Anghel de la forward. Kasi merong anghel de la guardia. So maniwala kayo, may mga angels assigned sa atin. Amen. Lagi yan nagbabantay sa iyo. At hindi ka niyan hahayaan mapahamak. Ako po maraming beses na madisgrasya sa pagmamaneho, pero hindi po since 1978. Since 1978 na ako po nagsimulang mag-drive, wala po akong major accident. Wala po. Hallelujah. Wala po akong naranasan na major na aksidente. Meron akong nabangga na nagbibisikleta. Siya naman ang sinisinong enforcer. Pinatigil ko na yung ikaw naman dumiretso pa. Kaya walang kasalanan si sir. Tinignan ko naman yung nabangga ko. Wala naman. Wala naman. Di nga nasira yung bike. That was something. Pero, amen. Nagpapasalamat lang ako sa Panginoon. I cannot thank God enough for the protection that I have along sa kasaysayan ng aking pagmamaneho since 1978. Wala po. At hindi po ako nasa citation eh. Isang beses lang ako nagpahuli. Pero hindi ako nahuhuli. Kasi pag nahuli ko, nalamang bishop, wala tayong dilihensya dyan. Sinabi ko, papakita ko yung ID ko, bishop, pastor, hayaan mo na. Walang pera yan. May isang panahon, nahuli ko dyan sa Reliance. Pinakita ko yung license ko, swerving ako eh. Kasi papasok sana ako nung ilalim ng tulay, papunta ng Mega Mall,
Eh hindi naman ako doon pupunta, napunta ako doon sa... Nag-swerve ako kasi dito ko sa Pioneer dadaan eh. Hinuli ko. O, lisensya nyo, sir. Santa Ana pala kayo. Opo, taga-Pasig pala kayo. O, sabi ko, pamangkin ako ni General Colas, Santa Ana. Ah, pamangkin po ba? Ingat kayo, sir, ha? Tinanong ni Ate Ann, sinong General Colas, Santa Ana? Sabi ko, si Chukulas, 19, ano pa naman, parang 30 taon na namatay yun eh. Buhay pa? Hindi, patay na. Apo, pero gumagana pa rin. Amen. Yun naman mga pastor, mahuhuli dyan. Eh. Saan ka pupunta? Kay Bishop po. Kay Bishop, sige. Diretso lang yung mga pastor. Pag ako dadaan dyan, umiikot ako doon. Kasi pag sinabi kong ako si Bishop, baka ako hulihin eh. Kaya umiikot talaga ako doon. Yung mga pastor namin, sinasabi lang na, Pastor Junior, nahuli dito. Kay Bishop po kami. Praise God. Si Pastor Mel, nahuli. Kay Bishop po kami. Amen. Pero ako, ayoko magpahuli. Kaya salamat sa Panginoon. Iingatan kayo. Sabi mo nga sa iyong katabi, huwag kang mag-alala. May itinalagang anghel na magbabantay para sa iyo. Actually, meron po kaming kasaysayan sa apo. Apo ko na po, apo na namin. Apo na ba si Nikay? Apo na, no? Apo na. Nahulog sa Mega Mall po yan. Wala pa yung, dati, yung salamin ng Mega Mall sa 3rd, 4th, 5th, maluwag yung mga salamin. Tapos may escalator. Nalaglag po yung aking apo sa 3rd floor ng Mega Mall hanggang doon sa may malapit sa food court. Sa baba, ground mismo. Apo, 3rd floor ang taas po noon, nalaglag po siya. Maliit pa po, baby pa si Nikay. Apo, pagbagsak sa lupa, namangha yung mga tao dahil pagbagsak sa lupa, hindi po yung malakas na galabog. Parang merong nagbaba. Pagbaba po niya, walang galos, walang bali, pina-check up sa Mega Mall, sa Medical City. Nang i-check up sa Medical City, wala ni isang gasgas mula 3rd floor. Alam po niyo, may nag-testify, parang may nakitang nakaputi na nakakalong sa bata na nalaglag hanggang sa ground floor. Kasaysayan po yan sa Mega Mall. Kasaysayan ng Mega Mall po yan, na may isang batang nalaglag sa 3rd floor na iningatan ng anghel ng Panginoon. It's a story. Hallelujah. Ngayon yung nag-ingat na anghel, hallelujah, mas malaki pa yung baby dun sa anghel. Hallelujah. Mas malaki pa si Nikay dun sa anghel. Amen. Diretso po tayo. Malapit na. Ay, nalilibang ako. May communion pa pala tayo, no? Punta na tayo dun sa mga huling talata para shortcut na tayo. Psalms 91, dun na sa huling mga talata. Ang Panginoon na nagsasalita. Ang Panginoon na nagsasalita. Sabi ng Panginoon, ito ang pangako ng Panginoon. Psalms 91. Ito na po ang pangako ng Panginoon. Verse 14, because He has set His love upon me, therefore I will. So meron pong 7 I will na ipinangako ang Panginoon sa mga taong pagtitiwalaan si El Shaddai, pagtitiwalaan si El Elyon, pagtitiwalaan si Yahweh, at pagtitiwalaan si Elohim. Ito po ang pangako niya. 7 pangako. Number 1, I will set him on high. I will deliver him. 7, I will. I will deliver him. Ano po yung susunod na I will? I will set him on high. Ano po yung susunod na I will? Hallelujah. He shall call upon me. I will answer him. Ano po yung susunod na I will? I will be with him in trouble.
Yung huli, I will deliver him and honor him. With long life, I will satisfy him. Lahat ng yan ay hindi drawing, lahat ng yan ay hindi hallucinations, lahat ng yan hindi hypothesis, lahat po na yan ay pangako ni Yahweh El Shaddai, ni El Elyon at ng ating Elohim. At lahat ng 7 pangako na yan, kalakip ng napakarami pang pangako, ay gagawin niya sa isang katiyakan para patunayan ako ang Panginoon, ang kanilang salvation. What is the purpose? What is the objective of all the promises? Granted, so that they will see and realize I am their salvation. I will show, and show him my salvation. So para patunayan sa atin, ang salvation natin, kalakip ng lahat ng mga pangako. Hindi lang salvation maligtas sa impyerno. Ang salvation natin, kasama dyan yung with long life, I will satisfy him, I will deliver him, I will honor him, I will bless him, hallelujah, I will protect him. Lahat ng I will ay nakapaloob sa full package ng salitang I will show him my salvation. Kaya ikaw na may salvation, meron ng lahat ng pangako ng ating Panginoon. Are you blessed this morning? Amen. Manalangin po.